So ngayong araw mga tol, nandito tayo sa Rusi, Cabanatuan City. So nasa harapan na natin ngayon itong pinakabago nilang underbone o pinakabagong upgrade na underbone ng Rusi Flame 150X. So nasa harapan natin itong matte black, pero meron din silang available doon na cyan tapos kulay pula. So ngayon titignan lang natin kung may nabago pa, pero sa tingin ko parang wala naman nabago. Sa ano lang yung graphic design lang yan, then sa mags. Tapos yung pinaka-upgrade nila yung makina, naka water cooled na siya. So tara tignan natin ngayong araw. So sa presyo mga tol, mabibili natin to sa halagang, so ito yung presyo nya, 75,000 yung cash price. Tapos kung installment, 4,000 yung down payment. And ang magiging monthly nyo pag 12 months, 7,955. Pag 24 months naman, 4,540. And kung 3 years, 3,400. And kung updated kayo, meron kayong rebate na 300 pesos. So available pula o red, cyan, tapos yung matte black. So tignan lang natin yung bawat detalye, no? So mula dito mga tol sa front end, dito sa mismong headlight natin, so marami siyang edges dito, no? Yan. And ang maganda nga dito mga tol, LED na yung ginamit. And mukha siyang robot, ano? So dito nagmukha siyang mata. Yan, meron siyang position lights dito. Ganon din dito sa kabila. So yun, LED na yung ginamit niya, ganon din sa pinaka headlight natin. And dito naman sa side, meron siyang mga patulis dito, talagang napaka-sharp ng design. And meron din dito, tapos meron siyang decals na line dito, kulay dilaw tapos black. And meron din siyang printed dito na decals, no? So masasabi ko lang talagang premium na din yung pagkakagawa dito. Dito naman sa front fender natin, so very edgy rin siya, no? Tapos matte yung finish ng color niya. And meron tayong logo dito ng Rusi. Tapos sa suspension, syempre naka telescopic fork tayo na kulay itim. Tapos pagdating naman sa brakes, malaki yung rotor disc natin dito, no? Tapos meron siyang dual piston caliper. Tapos pagdating sa tire natin, tubeless yung ginamit. Then yung power mags niya talagang napaka-astig ng design, ano? So yan yung unique design ng Rusi sa mga mags nila. And of course ang sukat nito 70/90, rim 17. And yun nga, naka-tubeless na yan. Pagdating naman mga tol dito sa side profile nya, so meron siyang mga decals dito na Rusi 150X, yung pinaka displacement ng makina, no? Tapos naka-indicate din dito yung water cooled 4 valve. Tapos dito naman sa baba 6-speed double overhead cam, tapos fuel injected Euro 4. And dito naman sa likod, nandito naman yung pinaka branding niya na Flame. Yan yung decals niya, no? Kulay dilaw. Pagdating naman sa mga tapakan o sa footrest natin dito sa likod, so very premium ng design niya, no? Alloy yung ginamit. So talaga sumasabay na rin sa mga branded natin dyan. And sa foot peg naman ng pinaka rider, goma naman dito syempre para mas makapit. And yung brake pedal natin, metal yung ginamit, ano? And speaking of brake, so naka disc brake to sa likod with single piston caliper. Tapos tubeless yung gulong na may sukat na 110/70, rim 17. So syempre mas malapad ng konti yung gulong natin dito. And syempre dun sa wheels, napakaganda rin, malapad na yung mags natin dito. And sa suspension naman mga tol, naka monoshock tayo dito, kaya malinis lang tignan dito, no? Pagdating dito sa ilaw sa likod natin, so pointed yung design niya dito, very sporty. Tapos LED yung ginamit dyan. Sa turn signals, LED rin. Meron tayong reflector dito for added visibility. Tapos meron siyang ilaw para sa plaka natin.
So very sporty rin talaga mga tol ng design ng tail light natin, ano. Patulis siya dito. And yung grab bar niya, ano, maganda yung paint job na ginawa dito. May pagka glitter effect pa siya. Tapos meron siya naka-engrave dito na Rusi. Pagdating naman dito sa shifter natin, so naka half shifter lang siya, no. Sporty yung datingan niya. So I think yung gear shifting nito is 1 down 5 ups. Okay, sa meter panel naman mga tol, naka fully digital meter panel tayo dito. And yung susian niya mechanical key. Tapos meron din siyang shutter lock, ano, para kahit pa paano safe yung motor natin. Ilalak natin sa handlebar, tapos pwede rin nating isara yung pinaka ignition niya o yung suksukan ng susi. Pagdating naman dito sa switch, dito sa handlebar, dito sa kanan meron tayong electric push start. Sa handle grip mga tol, maganda rin yung ginamit, ano. Makapit din siya. Tapos meron siyang bar end dito. And dito naman sa kabila mga tol, meron tayong on and off ng headlight, ano. So ayan, naka-off siya. Kapag tinaas natin ang isa, mabubuksan yung position light, tapos headlight, tapos nandito yung high and low beam natin. And then syempre yung turn signals, and then yung busina. Tapos sa clutch niya, grabe, napakalambot, no. Hindi ka makangalay dito. Talagang malambot lang, oh. Kayang-kayang pigain ng isang daliri. And ang nagustuhan ko dito mga tol, dito sa pinakabatok niya meron tayong USB port dito, no. So syempre magagamit natin niya kapag nag-long ride tayo. Kaya sa mga delivery rider dyan, talagang gamit na gamit yan, dahil hindi mo na kailangan nagpakabit ng aftermarket na USB port, dahil meron na siyang built-in dito. And dito naman sa pinakabatok niya, no, so meron siyang mga parang gills dito. So maganda rin yan para sa cooling system ng makina. So sisingaw dyan yung init, eh. Then yung flow ng hangin pag pumasok dito, lalabas dyan. Kaya good for cooling system din yan dito sa makina natin. And dito naman sa pinaka upuan natin, so syempre underbone, talagang makitid lang siya. And ang maganda rito, naka ano siya, no, so semi step seat siya kumbaga. So mababa yung sa pinaka rider, tapos naka-elevate naman ng konti yung sa OBR natin. And maganda yung cushion na ginamit. And dito nga pala natin bubuksan yung seat niya, no. So gamit tong susi na to. Dito yung bukasan ng upuan natin, o yung seat opener. Pihiti lang natin pa kanan, then click, ubos na yung upuan niya. So wala tayong compartment dito, yung gas tank lang. So di ako sure sa capacity ng fuel tank niya, ipa-flash ko na lang sa screen nyo. So ito yung gas tank niya, no. Yan, wala tayong compartment, parang sa mga sniper dito. Tapos dito naman yung air filter natin. Yan. So ito yung itsura ng cover ng upuan niya mga tol. Yan, meron siya naka-engrave dito na Rusi, logo ng Rusi. Tapos dito naman yung pinaka-pangalan, no. So maganda rin talaga yung ginamit dito, no. So sakyan natin. Okay mga tol, para may reference kayo, bali 5'7" ang height ko. At ang seat height nitong Flame 150X more or less ay nasa 780mm. At ang una ko agad napansin is mas aggressive yung riding position niya compare natin sa Raider R150. Tapos malambot yung cushion ng seat natin, kaya okay na okay yan para sa akin. And meron nga pala itong ground clearance na 180mm. Medyo mataas siya, kaya hindi din masyado sa side yung ilalim sa mga humps or pag dumaan sa rough road. At pagdating sa timbang, meron itong bigat na 114 kilograms. So hindi naman siya ganong kabigat, manageable naman, kayang-kaya isingit sa traffic. So pagdating naman sa makina mga tol, gumagamit ito ng 150cc single cylinder 4-stroke double overhead cam water cooled 4-valve single cylinder engine. So water cooled na siya mga tol. Ito makikita nyo, napakalaki ng radiator niya dito, no. Yan. Tapos meron siyang max power output na 16.76 horsepower at 9,500 rpm at max torque na 14.5 Nm at 8,000 rpm. And pagdating naman sa fuel consumption, siguro maglalaro to sa 30 to 35 kilometers per liter. So dahil naka 150cc, malaki yung makina niya, kaya expect na natin na ganoon yung magiging fuel consumption niya. Siyempre depende yan sa rider, sa road condition or sa throttle habit natin. Okay mga tol, yan ng walk around review natin para dito sa bagong Rusi Flame 150X. So dito nga to sa Rusi, Cabanatuan City, sa Daan Sarile. Kaya kung taga Cabanatuan City kayo at naghahanap kayo ng ganitong kaangas na underbone, so available dito sa Rusi, Cabanatuan City.
So marami silang color available dito. Itong nasa harapan natin yung matte black ano. Tapos dito meron silang cyan color. So yan yung itsura niya ano. So ang ganda ng kulay niya. Combination siya ng cyan tapos yung white, then yung red ng X, and then yung yellow na Rusi. Yan dalawa yung available nila ditong cyan color. And ito matte black din. Tapos ito yung pinakagusto ko, yung kulay pula no. So combination siya ng red and white. So ang ganda ng kulay nito no. Ayan, tapos yung decals niya no, hindi lang basta puti, meron din siyang printed na parang malabo lang ng konti ano. Yan. Yung pinaka background nitong Rusi 150X. So talagang premium din yung pagkakapintura nila dito eh. So glossy yung finish. So ayan, available dito red, cyan color, then yung matte black. So hanggang dito na lang muna mga tol. Kung nagustuhan nyo tong video na to, at syempre kung umabot kayo sa part ng video na to, maraming salamat mga tol sa panonood. At kung bago lang kayo sa channel na to, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. And meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol. Always ride safe and God bless.